walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre kung akong tatanungin ninyo, eto sa awa ng Diyos maganda pa rin at fresh overload lang ang beauty ng Mama Sam ninyo. And then of course gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa channel natin. Syempre sa mga nasa abroad, lalo-lalo na yung mga nasa part ng USA, Canada, at kung saan-saan pa man panig ng mundo. Yung mga taga Middle East, mga taga Australia, and then of course, Philippines ang truly number one. So yan, maraming salamat sa support na binibigay ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, ay talagang chichikahi ko kayo ng bonggang-bongga. So ngayon, marami tayong inaabangan. Nandiyo dyan ang Reyna Hispano-Americana na talaga namang isa to sa mga inaabangan natin. Dahil ang ating pambato dito ay si Beatrice Maglilan, kung saan nandoon na siya sa Bolivia. Ang usapan nga ay medyo mahina daw ang laban ng pambato natin. Ako naman parang feeling ko maaga pa para sabihin yan. Abangan mo kapag umiksena na to ng bonggang-bongga. Sa ngayon wala pa tayong naririnig sa kanya, pero kapag ito ay alam mo yon, talagang tumambling na at umiksena na, oh my gosh, maloloka ka talaga sa kanya, di ba? So, malakas ang pambato natin dito sa Reyna Hispano-Americana. So, kailangan ay bigyan natin yung support. Yung support talaga. Tapos, isa din sa mga inaabangan natin ang Miss Universe Philippines. Yes, yung announcement nila. Medyo hanggang ngayon wala pa, di ba? Naghihintay pa rin tayo ng announcement. And then, ayun, so tingnan natin kung sino nga ba magiging official candidates ngayong taon na to. Ako parang feeling ko sa mga na-announce ay medyo malakas-lakas talaga yung mga laban. Katulad na lang halimbawa doon sa mga baguhan, katulad ni Tarlac at Pampanga. Tapos meron pang ngayon si Cebu, di ba? Cebu City. Tapos andyan dyan pa syempre yung si Taguig. Nako, medyo talagang maluloka ka talaga sa magiging bakbakan. Ito palang apat na tong pinag-uusapan natin. Lakas na ng laban. Paano pag nadagdag pa yung mga tipong hinihintay talaga natin, di ba? Ay nako, ewan ko na lang sa inyo, di ba? Susko, basta laban yan. So eto na nga, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung kakatapos ng Miss World. Kasi nga, yung pambato daw natin ay hindi daw ganun kaganda. Ayun yung komento ng mga basher niya. Tapos hindi daw ganun kabongga. Ako para sa akin ang swerte nga natin siya yung nanalo eh. Hindi ko naman sinasabi na hindi dapat yung ito ang nanalo o dapat iba. Ang actually, kung titignan mo, parang ang galing nga ng Miss World eh, di ba? Ng Miss World Philippines, yung twist nila, parang maluloka ka kasi parang ang ina-expect mo si Ipugaw ang mananalo kasi si Ipugaw sobrang lakas din talaga. Pero ang komento naman ng iba kay Ipugaw, maliit kasi siya eh. Pero yung nakuhang corona ni Ipugaw, bagay na bagay talaga siya doon para sa universal, ano ba to? Ang nakuha niya ay global, di ba? Miss Global. Parang feeling ko, oh my gosh, kakabuto na todo-todo doon. Kumbaga, parang yung talino, yung ganda, swak talaga. Kung magmi-Miss World naman siya, parang feeling ko, medyo tatagilid tayo eh. May laban, pero parang hindi ko alam kung makakarating siya sa katulad ng narating ni Krishna Gravides na nag-top 8. So ngayon, syempre, kung nag-top 8 si Krishna, doon dapat namang mag-top 4 naman tayo o kaya mag-title, di ba? I hope so na sana this year ay manalo tayo ng Miss World. Kasi mukhang carry naman, di ba? So, yon. And then, etong ay lalaban natin na si Asia Rose. Parang feeling ko, ang lakas nung laban niya. Kasi yung una, yung height niya maganda. Hindi katangkadan. Kasi kung titignan mo, parang mas matangkad pa si Oppo, mas matangkad pa si Krishna ng konti. Pero lumilevel siya. Hindi naman siya napag-iwanan na, alam mo yun, na parang ang liit-liit niyang tignan. Kumbaga parang
talagang bumagay, proportion yung katawan niya. Hindi siya siguro ganong katangkada. Halimbawa si Krishna 5'8", siguro ito mga 5'7", o ganon. Or kung si Krishna 5'9", ito mga 5'8", ganon. Kumbaga, okay na yon para sa Miss World. And then, body, may body naman siya. Yung beauty niya, gusto ko yung beauty niya kasi, maganda yung beauty niya parang mix, 'di ba? Na parang kapag tinignan mo, wow, lumilevel na parang si Snow. Yung dati natin pinadala sa Miss World, si Reham ba yun? Reham Tago. Ayun, ganun yung beauty niya. Kaya sabi ko, in fairness dito, may laban to. Kaya mas nasisiguro ko na may laban siya. Paano naman kasi, yung kanyang advocacy, ayun yung panalo. Kung napansin ng organization ng Miss World Philippines, yung kanyang Beauty with a Purpose, ay masasabi ko, ang ganda naman ng Beauty with the Purpose nito. Ang ganda kasi, sincere yung puso do sa ginagawa niyang advocacy. Plus, nandoon ako sa part na parang, kung ilalaban mo nga siya sa Miss World, ay parang feeling ko magandang package ng Pilipinas. Yung kanyang advocacy plus yung beauty na meron siya. Kumbaga kasi, ramdam mo dito sa kandidatang to na buo yung puso niya. Yung kumbaga parang hindi lang siya sumasali sa pageant dahil gusto niya. Sumasali siya sa pageant kasi para sa advocacy niya. So, yun yung maganda eh. Yung kasi, hindi ko kailangan yung pageant dahil meron akong ginagawa. Pero since na ay kailangan kong magpondo dito, so sasali tayo sa pageant para manalo tayo. Alam nyo, ang ganda ng ganung ng route. Yung alam mo yun, yung parang ang una sa kanya, yung advocacy, tapos itatry niya mag-join dito para, alam mo yun, kumuha ng fundraising, di ba? Mag-fundraising siya. So, nakakatuwa. Kaya sabi ko, yung pambato natin, may laban talaga. Hindi ko lang naiintindihan yung iba, bakit ayaw nila. Kung titignan mo naman, winner tayo dito. I hope na sana makuha natin yung corona. Pero kung ako tatanungin mo, mukhang malakas naman si ate. Mukhang may laban talaga. Di ba? So, abangan natin yan, yung magiging laban niya. And then sana supportahan natin ng bonggang-bongga. Kasi ako para sa akin, yung mga ganitong girl na nag-a-advocate, maganda to eh. At sabi ganun kasi 18 years old pa lang naman siya, Mama Sam. Feeling ko hindi rin siya iintindihin daw ni Madam Julia. Grabe naman kayo. Hindi naman porket 18 years old siya, ay hindi na siya pwedeng manalo ng Miss World. Malay ninyo, ito pa ang magbigay sa atin ng title talaga. Di ba? So, sabi nila, okay lang naman yan, Mama Sa, pero hindi siya mananalo. Ako, hindi ko naman ding sinasabi na parang sigurado tayo na mananalo siya. Pero may laban at malakas yung laban. Pwede. No? Yung mga tipong gano'n. Yung kumbaga parang hindi ka magugulat na ay nanalo siyang Miss World. Kumbaga, inaano mo na parang may laban naman siya kaya pwede siyang manalo, di ba? So, yun yung akin. Sana doon tayo mag-focus kasi magaling at medyo may ibubuga talaga ang pambato natin ngayong taon na to. At sana suportahan natin. So, doon naman sa mga nagsasabi na mahina ang laban niyan, dapat si Geto ang pinanalo. Ay nako, kayo naman kasi kapag hindi nyo gusto yung nananalo, ganyan yung sinasabi ninyo eh. Mas maganda na siya ang ipalalaban natin kasi meron talaga siyang laban. At malinaw yung purpose niya kung bakit siya nandito sa Miss World, kung bakit gusto niya mag-join ng Miss World, hindi dahil lang sa popularity, dahil sa gusto niya na magkaroon ng fundraising para sa kanyang advocacy. Ayun yung nakikita ko sa babaeng to. Kaya winner yan para sa akin. Di ba? Kayo may walang advocacy, nagrereklamo kayo. Pag may advocacy, nagrereklamo pa din kayo. Ako, para sa akin, bigyan natin siya ng chance na ma-represent niya ang sarili niya sa Miss World. And then, mali naman natin, di ba? Manalo tayo ngayong taon na to. So, okay na yan. Ako, para sa akin, nakita ko naman na majority na mga tagahanga sa mundo ng pageantry ay natutuwa para sa kanya. Pero kasi yung iba kasi meron kasi silang sinusuportahan na candidates na hindi nakuha yung corona na gusto nila para doon sa kanilang iniidolo. Kaya mahihirapan silang tanggapin
Pero kung ako ang tatanungin ninyo, bonggang-bongga na yan para sa akin. At laban, di ba? Diyos ko, aayaw ka pa, mukha namang kaya niyang lumaban. Kaya, tiwala lang. Siguro, ando doon na kailangan lang natin siyang pagkatiwalaan at hintayin natin yung proseso. Kasi 'di ba, yung progress kasi, ayun kasi yung magpapanalo. Katulad ng ginawa niya dito sa Miss World, 'di ba? Na hindi natin siya pinapansin, pero yung proseso niya nandoon at yung tamang timing, 'di ba? Kaya good luck. So, winner 'yan para sa akin at sana suportahan natin ang ating bagong Miss World na si Asia Rose Simpson. So, yan. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, malakas nga ba talaga ang laban niya sa Miss World? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys!